Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So meron itong pamagat na breaking news, 18 senators nilaglag si Escudero. Senator Escudero tanggal na sa Senado. So yan yung panonorin natin ngayon para bibigyan natin to ng reaction, and then kayo na lang din bahalang humusga. So panonoorin lang natin tong video to and then yun, bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga Kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka akawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, breaking news, 18 senators nilaglag si Escudero. Senator Escudero tanggal na sa Senado. So ano kaya nakabalab nito? Viral Broadcast PH, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Mga ka-viral and welcome again to this YouTube channel. Latest update naman tayo ngayon, 18 mga senador kasama na sa Senate President Escudero na biglas naging pasya ng Supreme Court ngayon lamang. Ito ay kaugnay sa kontrobersiya ng hindi pagsunod nila sa constitutional mandate na shall proceed forthwith hinggil sa impeachment case na inaprobahan ng 1/3 ng mga mambabatas. Idinaan sa motion for remand at nag-request sa Kamara for verification of 1-year bar rule at hiningi ang pasya ng lower house kung itutuloy pa ba nila o hindi sa 20th Congress ang impeachment against the Vice President. Nako. At noong nakaraang mga Sino ba dito yung gustong-gusto na mapanagot yung Senate about dyan sa hindi pag-proceed agad ng impeachment na yan? Diba? Pagdating ng araw, kasi ngayon mahirap ang panagutin yan, papanagutin yan. Baka pagdating ng araw. So sino dito yung gustong mapanagot, yung pinapatagal yung impeachment na yan? Comment down below. araw lamang ay naging mainit ang talakayan hinggil sa di umano'y dismissal ng impeachment sa 20th Congress na ayon kay Senator Escudero ay kung majority ng mga senator sa 20th Congress ay mag-agree at buboto sa dismissal ay maaari di umanong madyang ang impeachment case dahil sa technicalities at hindi pagsunod sa procedure ng impeachment. Ayon naman sa mga law deans, law professors at legal luminaries at pati na rin ang isa sa mga framework ng 1987 Constitution ay umalma at nanindigan na to dismiss without trial is unconstitutional. Tama Klaro naman. ang utos ng Constitution na Tama naman talaga. To dismiss without trial is unconstitutional. Kasi anak ng teteng, sobrang bigat ng akusasyon tapos biglang i-dismiss lang. Tsaka okay lang sana kung yung akusasyon na yan is walang mga ebidensya. Kaso meron, ang dami. Diba? Yan, kakapiatos nyo yan. Piatos pa more. Senate has to try and decide all cases of impeachment. Sa pagpasok ng ika-20th Congress ay may mga bagong pangalan sa Kongreso na lalahok sa impeachment prosecutors. Isa na dito ay ang anak ni Senator Grace Poe na si Representative Brian Lamanzares. Aniya, priority niya ang pagpasa ng FOI Bill or Freedom of Information Bill kung saan napapaloob ang transparency and accountability of all government officials. Tulad ng desisyon ng kanyang ina, ay suportado din niya ang impeachment ng Vice Presidente. Pati si Atty. Lorna Capunan ay nagpahayag din na isa siya sa bahagi ng mga impeachment prosecutors. Samantala, mukhang unti-unti nang nasusukol ang Senado at nalalantad ng kanilang motibo hinggil sa impeachment ng Vice Presidente. Nako. Sa pagkakaupo ng 18 Unti-unting nalalantad or nalantad na talaga. Ay hindi siya nalantad. I think hindi pa siya nalalantad. Pero I think sa mata ng mga tao na hindi basta-basta mauuto or hindi basta-basta makukuha sa mga paganyan is for sure marami ng mga kababayan natin, diba, na medyo nababasa na yung galawan ng Senado. So kayo ba? Ano ba sa tingin nyo yung galawan ng Senado ngayon sa usaping impeachment ni Bibi Sara? Comment down below. bagong senador ay magkakaroon ulit ng butuhan kung sino ang tatanghaling bagong Senate President sa 20th Congress. It's out there now, Kong, no? There's an impending impeachment case dito kay VP Sara, no? What are your thoughts on this? On the whole, in detail, even with the people that's going to be hearing it? Because, Kong, bago na ngayon yung bago na yung the set of the senators that will be coming in. Tapos na hindi na naabutan to hanggang June 30, di ba? Ngayon, si Coco nga, si Senator, kasama siya sa Fabulous Five. Wala na siya dyan. O, wala na siya, pero wala na, di ba? So, what are your thoughts on this? Bago ko ilabas ang nasa loob ko, gusto ko malaman ng lahat kong classmate dyan sa Senado. Kalahati kayo, classmate ko. Sa Kongreso, marami kayo, classmate ko. Wag lang kayo masaktan. I mean, no malice towards anybody. I have no malice Tama. towards none, to everybody. Tama. Kasi sa politika kung ano yung tama, iyon dapat yung tinitindigan mo. Yung mga DDS lang naman talaga yung iniba yung estado ng
ng politika eh. Na kesyo, oy, congressman, bakit ka pumirma sa impeachment ni BP Sara? Di ba nagninang si BP Sara sa anak mo? Anak ng tokwa. Bakit exempted? Porkit ninang exempted na. Eh parehas kayong nagtatrabaho sa politika. Di ba? Gobyerno. Nagtatrabaho kayo sa gobyerno tapos gusto niyo kapag kumari-kumpare, hindi nasisitahin. Yan yung ano eh. Yan yung isa sa nakapagpahirap lalo sa bansa eh. Yung mga padrino system na yan. Yung palakasan system na yan. Yung kung sinong kakilala, okay lang. Di ba? Tapos ngayon si PBBM, sinasabihan nyo na walang utang na loob. Kasi kasama sila magkapanalo ni BP Sara. Eh paano? BP Sara, yung mga baho niya o malingasaw. Alam nga naman, ay hindi ko paparusahan yan. Kasama ko yan dati, anak ng tokwa. Eh hindi asenso yung bansa sa ganyan eh. Di ba? Gusto ko lang malaman nyo ang nasa loob ko kasi may edad na ako. At bilang Pilipino, I have to say what is in my heart. Para sa akin, walang mangyaring impeachment sa tingin ko. Kasi itong nagsimula, delay. Ngayon ang usapan, dismissal. Alam nyo, wala akong kampi. Hindi ko kampi. Mahal ko, kaibigan ko si Bongbong, mahal nating presidente. Kaibigan ko rin si Digong, naging mahal ko rin na presidente at kaibigan. Pero ang usapan noon was impeachment. I handled 2 cases sa Kongreso. So, parang walang dahilan na pagdating sa Senado, tuloy na ang labanan. Ay dito, technicalities and the lawyers are all now playing with fire. You're playing with fire. Alam nyo ang tao, parang nandyan na yan eh. It was legally done sa Congress. Pag hindi nyo ito Exactly. tinuloy, Exactly. sasama rin ang labas nyo eh. Tama Alam naman. mo, kaibigan, Sasama talaga. Kasi anak ng tokwa. Diba? Ibinoto kayo ng taong bayan, no? Hindi naman mga Duterte yung nagpanalo sa inyo eh. Sige, sabihin na natin, may ambag yung mga Duterte. Diba? Na kaya kayo nagsipanalo kasi nakadikit kayo sa mga Duterte. Pero yung posisyon na tinakbuhan nyo naman, hindi naman para sa mga Duterte. Para naman yan sa Pilipinas. Diba? Nakakaaning. ko rin si President Cheese. Mayroon ng date, sabi nyo, June 2, ayusin. Okay na. Pagdating ng June 2, teka June muna, 11. postpone muna sa 11. Kasi marami tayong issue sa plenary muna. Tapusin, lipat sa 11. Pagdating sa 11, remand na naman. Alam nyo, ang gusto lang ng tao is, tuloy ba o hindi? Tama. Sa tingin ko, honestly, Joe, walang matutuloy. Kasi pag natuloy ito, nasana yung 2028 ng mga kaibigan natin dyan sa Senado. Okay. Ang kanilang pangarap, bumalik Vice President Sara, 2028, malalaman sa Kongreso at sa Senado. Yes, yes. Pag may hearing, tanungin ka, saan ito? Sa cause confidential mo, saan ito? Saan? Ano? Ang judges mismo, tutulong sa defense lawyer, sasabihin, teka muna, out of order. Uy, judge ka, Chong. Senador ka, judge ka. Hindi ka defense counsel. 60 lang boom. lawyers nyo. Kasi ang Boom. Maraming na real talk talaga dito. Yung mga senator, parang attorney na ni BP Sara. Di ba? problema, pag lumabas ang tanong, ang question, pasasagot ba? Pag hindi nasagot, nasaan na yung 2028 nyo? Oh, may mahal kong kaibigan, sis. You're there because palasyo yan eh. Basta presidente ka ng Senado, speaker ka ng Congress, palasyo ang nagdidikta. As per my personal experience, palasyo. So kung ngayon, si Chis, sabihin pa nila ngayon, 20 sa 20, July 29, one day after SONA, 19 Congress ang nagbakyat ng kaso, 20th Congress ang So ayan, magiging technicality na naman wala yan. na. Oh. All the lawyers are already playing with fire. Oh, that's correct. That's Ako correct. lang. O, di ba? Ngayon sabihin to ng mga senador ng mga Duterte na hindi dismissal yung ginagawa nila. Di ba? Grabe. Kapag ka ito talaga hindi natuloy talaga yung si BP Sara, yung 2028 ano niya, pagtakbo niya, magiging kalbaryo talaga yan. So sana sana maraming presidente natatakbo din pantayan talaga nila si BP Sara. Like for example, maraming malalakas ba para mahati yung boto. Tapos yung kay BP Sara, mangunti yun, liliit yun. 'Di ba? Grabe, protektahan talaga nila ng todo eh. Pag sinabi ni Sara, ito, mayroon akong ebidensya. 600 million. Okay, o, di-acquit.
Pag sinabi naman, wala, o di patay. So anong mangyari? Kasi kontrolado ngayon ng Senado ng Pro Sara, Pro Duterte. Wala nang sakit ang loob kasi ang akin naman is, at may edad na ako. I want to say the truth. As per my experience, Tama, dyan sa loob tama, ng Kongreso, kalahati or more than kalahati sa Senado kaibigan ko. If Sara is acquitted, no problem. If Sara is convicted, Then that's the truth. wala tayong magawa. Basta may wrong impeachment trial. Sa FOI na ipa-file po natin, Same, yun din lang din yung ano eh. Yun lang din talaga yung pinaka nandito na sige, sabihin na natin, tagilid tayo sa boto. Pero at least man lang simulan nyo yung impeachment na yan. Malay natin, lulusot ba? Kasi sa titibay ng mga prosecutors or magdadala sa case na yan or sa trial na yan. Di ba? Kaya nga, pansin nyo, hindi nila pinasisimulan kasi baka natakot sila na oh my goodness, malakas-lakas yung ebidensya nila. So, ang gagawin natin dito, it's either dismissal or delay. Di ba? Or, patagalin pa natin ng lalo para time will come, i-questionin natin, ay, sobrang tagal na nito Wow, ang galing. Ang galing. yung FOI ang unang bill na ipa-file ko. Una dahil ito po ay isa sa mga prioridad ng nanay ko noong 2013. It was within, I believe, her top 10 bills also. So to keep up with tradition and to start off on the right foot, I'm pushing for transparency and honesty within government. Sa mga nangyayari ngayon, sa tingin ko importante na ipasa ang Freedom of Information Bill para sa transparency at accountability sa ating gobyerno. Sir, speaking of transparency and accountability, do you support po yung pag-pursue po ng impeachment complaint against VP Sara Duterte na 20th Congress? I leave the impeachment complaint to the prosecution as well as those who are currently spearheading that. Para sa akin, kung hindi lalabas ang ebidensya na gusto makita ng taong bayan dun sa impeachment trial, ang FOI ay isang magandang paraan para i-open up po ito. Kasi kung tutuusin, it's a very political situation right now with what's happening with the impeachment. Pero karapatan ng taong bayan malaman kung ano yung nangyayari behind the curtain. Kaya we're filing the FOI. Political naman talaga eh. Kaso parang aaray yung mga Duterte kapag kasi pinupolitikan nyo kami. Anak ng Tokyo, gagawa-gawa kayo ng kalokohan tapos ayaw nyong sitahin kayo, sasabihin nyo pinupolitika kayo. So ano ba talaga? Hayaan na lang kayo, ganun. Hindi lulubo ng lulubo yung bulsa nyo. Ang swerte nyo. Di ba? But the Senate is requiring a resolution from the lower chamber affirming that it will pursue the impeachment complaint. What will your vote be on that resolution? Well, I think it's pretty clear that my vote will be for the evidence to come out. The whole purpose of the trial is to proceed with the democratic process. No, at the end of the day, it's not about picking a side. It's about opening up the government to the Filipino people para makita natin kung ano nangyayari sa likod ng lahat. Just to be clear, you will vote in favor of a resolution for that 20th House to continue the prosecution. I will follow the example set before me by my mother in the Senate. She voted in favor of the trial, and I will vote to support that. Not for anything, but to support democracy and transparency within government. Do you also think, sir, na kailangan pa bang mag-issue ng certification? Democracy talaga. Di ba? Yan yung pinakakailangan natin kasi kung hindi, wala na. Good luck Pilipinas. Ang lakas pa naman nilang magsabi na kaya grabe ang itim na ng sitwasyon ng bansa natin. Sila lang naman yung nagpapaitim eh. Di ba? 20th Congress para lang sabihin na gusto ng 20th Congress ipagpatuloy ito or it's unnecessary given ang Constitution? Well, kung tatanungin mo ako, neophyte pa lang ako. I'm waiting to see what the prosecution says in terms of this. But in terms of what we're trying to do here in Congress, it's not just about the impeachment. I mean, aside from the freedom of information that I filed, there's 9 other bills that we can talk about, and there's a million other problems in the country that we need to address. For sure nakakausap niyo pa yung mommy about this. What are your thoughts on it? Of course, nag-uusap naman kami. She's in favor of any way that we can support more transparency and openness when it comes to the evidence that the prosecution prepared. Sayang naman lahat ng pinaghanda nila if there's no venue to show it. And I think karapatan ng taong Sayang yung pinaghandaan nila. 'Di ba? Kasi syempre yung ano nila noon, yung offer ba, hindi siya, kalimutan ko yung word. Yung effort offer tuloy. Yung effort nila doon para yun sa taong bayan. Hindi naman yun para sa kanila eh. Or bonus na lang kung makikinabang sila sa part na yun. 'Di ba? Pero syempre para yun sa taong bayan. 'Di ba? Yan yung mas mabuti na ginagawa nyo lang yan para bumango yung mga pangalan nyo. Pero may napanagot. May mapanagot. 'Di ba? Hindi yung si BP Sara 125 million, yung sa iba nga 1 billion, anak ng toko. Paano si BP Sara nakita niya yung 125 million niya eh. So panagutin siya. Yung sa 1 billion naman, patunayan nyo muna na 1 billion din
yung dinekwat ng taong yun. Patunayan nyo muna, hindi pwede yung puro na lang intriga. 'Di ba? Dapat may ebidensya din kayo. Gaya ng ginagawa ngayon ng House na sobrang daming ebidensya. 'Di ba? Kaya kita nyo naman, halos ayaw na nilang pasimulan yung impeachment. Kaya ang dami ng ebidensya eh. 'Di ba? Paano nila malulusutan yan? 7 impeachment trial pa naman. Bayan makita ang evidence na iyan. Okay, so sa mga bills natin, nag-file Article pala. 7 article of impeachment. po tayo ng Freedom of Information Bill. Yun yung first bill na na-file natin. Second bill that we filed is the Freedom and Protection of Journalists Act. So hand-in-hand po ito for transparency. Kaya Freedom of Information yung una. Second is protection for our journalists as well as those who want to voice their opinions online. So yun yung second. Ang third, so forming our top 3 is the Department of Water Management. Sa pag-iikot natin ng kampanya, napansin natin sa iba't ibang panig ng bansa, hanggang ngayon problema pa rin ang tubig. Kaya kailangan natin i-address ito. So we're filing the regulatory framework for water in this country. Problema pa rin yung tubig. Oy, prime water, ano na. To round out the top 5, we also have the National Feeding Program amendments to expand the National Feeding Program to ensure that all students from grade 1 all the way to grade 12 are included sa National Feeding Program natin. After that, we also have the Young Farmers Bill. This will be to encourage the agricultural backbone and growth of our agri-economy. Aside from that, we also have the Department of Disaster Resilience. Rainy season na naman po at kailangan tayo na magkaroon ng Department of Disaster Resilience para magapan po ang mga krisis at mga kalamidad at parang meron tayong dedicated na secretary para dito. We also have the Debt Forgiveness Act for our jeepney modernization program. Baon sa utang po ang mga ibang jeepney drivers at hindi dapat ganun. Kung gusto natin ng mas moderno na transport system, it should not come at the cost of our jeepney drivers who have been providing a service to the Filipino people for the longest time. So aside from that, we also have our Maganda din yung bill na yon. Ito yung mga ano talaga, mga taong nag-iisip talaga, no. Hindi yung kung sino-sino na lang yung iluluklok nyo sa Senado na halos hindi man lang magagawa ng bill, or kung may bill man, wala lang din, parang hindi lang din mararamdaman ng tao. Military Scholarship Act, and this will allow students who would like to get a scholarship program to get that educational assistance, but also serve the country after they graduate. So after 4 years of college, 4 years of military service. Ito po ay isa pang paraan para i-strengthen ang educational system natin and also to strengthen our armed forces of the Philippines. Hindi lang po sila frontliners, nation builders din po sila, kaya naghahanap sila ng best and brightest sa iba't ibang fields ng education system natin. To also round out the top 10, we have the protection for the informal vendors or the informal sector. Ito po ang Magna Carta for the informal sector. Dahil a large chunk of our labor economy is actually in the informal sector. More than 14 million laborers are kasama sa informal sector natin at kailangan din ng protection natin at bigyan natin ng pansin ang sektor na ito dahil habang may mga bagong industries at lumalaki ang informal sector, kailangan natin bigyan ng tulong galing sa gobyerno. Aside from that, I believe we have 2 more bills that we filed, which include the, if I'm not mistaken, no, I already talked about FPJ. What was the other thing? The AI bill. Grabe, daming bill nun ah. So while all other countries have been moving forward in terms of artificial intelligence, here in the Philippines, what I noticed is kailangan natin ng regulatory framework to adopt and to foster AI growth and development in the Philippines, but it should also include consumer protection. Kaya kasama dito is the development of an agency in charge of monitoring and protecting us from possible abuse within AI, but also to encourage the growth and development of our digital infrastructure. I'm not sure. Possible abuse of AI, shinero pa naman ni Sen Bato at ni Baste yung AI video, porket pabor sa kanila eh. Pero yung balita na totoo naman, pinapalabas nila na fake news. Amazing. If I missed anything else. Binhi ng Pag-asa. This is one of my favorite bills. This is our Young Farmers Bill. This will promote education for the next generation of farmers and fisherfolk here in the Philippines. It will provide proper education, the tools necessary to start the businesses, and also make sure that they have continued government support. Alam naman natin ang average age ng ating mga magsasaka ay umaabot ng 60 years old na po. Mag-retire na po ang mga magsasaka at hanggang ngayon ito pa rin ang problema natin. Kailangan natin i-address ang food crisis sa ating bansa. So we need to make the investment in the next generation of Filipino farmers. Expect the Senate Impeachment Court to tackle this ad cautelam because the spokesperson has said that this will be the first on the agenda when the points raised by the Vice President are actually already before the Supreme Court. So paano kaya yung usapin na yun? Magtatagal po ba yun or could it be resolved in one sitting? No, we precisely
we do not see where the Senate impeachment court, the Senate President is coming from. Because a hearing on a motion to dismiss is Sana one setting lang no para tapos na agad ba? 'Di ba? Impeach agad. Wag na yung okay next session na naman. Dapat isang setting lang, boom. is not a trial. Ang operative word sa rules of the Senate, impeachment court, and in the Constitution. Pero I think malabong mangyari yan kasi syempre BP Sara yan. Tapos marami din silang mga galamay dyan sa Senado, 'di ba? Marami silang mga tauhan dyan sa Senado na, for example, what if na-convict si BP Sara, baka mag-hysterical yung senador nila. 'Di ba? Like, grabe yung ugat dito. Bakit nyo si BP Sara? Hindi yan makatao. Anak ng tokwa. Ayan na naman sila. Magbabanggit na naman sila na kesyo hindi makatao. Pero nung time naman nila, ewan ko. Is to try and decide. To decide would mean a full-blown hearing on the evidence. In the order of trial, unang-unang mag-present ang prosecution to present its evidence. After that, then it will be the defense. Now, there's due process there because the prosecution's witnesses and the documentary evidence can be subject of cross-examination questions and clarificatory questions by the defense of VP Sara and her team. So, when it comes to how should the motion to dismiss be treated, then VP Sara should present it when it is her time to present evidence. Because sa pagbasa natin ng kanyang answer ad cautelam, walang evidence doon. Despite the Vice President's public announcement that she is willing to go to trial and to present a bloodbath of evidence. The motion to dismiss. Diba? Naghahamon ng bloodbath tapos wala din naman. Hindi din, parang isa din naman sa... Do you think, guys, minamanduan ba ni BP Sara yung mga senador niya na ipadismiss yung case na yun or hindi? Kasi wala din naman diyang binanggit, diba? No, sa mga natin, mga senador na mga diehard sa atin, hayaan nyo na. Diba? Simulan natin tong trial na to, ipapahiya natin yung mga taong yan. Wala namang ganyang sinabi, diba? Or correct me if I'm wrong. Raise her lack of candor because wala namang sinabing ebidensya sa answer ad cautelam nor sa motion to dismiss. So, where is the evidence that she promised? In fact, lahat na ng allegations sa articles of impeachment, dininay niya. Ang inadmit lang niya yung personal circumstances niya. No? Her name, her address, and her position as Vice President. No? I've said before, parang she should deny now that she's Vice President because she does not act as if she's Vice President of the Republic. She's going around just 4 times in a month. She's gone abroad. And, her mission is... Grabe, she's going 4 times a month. Sana all partida, wala pa silang pera niyan ha. Partida, pinangangalandakan pa nila na simple lang ang pamumuhay ng mga Duterte. Pero maraming mga ari-arian. Ayon yan sa balita ha. Hindi naman natin gawa-gawa yan. To destroy the stability of the administration, to destroy the trust of the people in the justice system. Is that what a vice president should do? That's not her job description, unless she already deems herself as a designated survivor, which she has claimed. You also mentioned the Vice President Defense Panel appealing for a hearing on affirmative defense. Ano po ibig sabihin nun? Kasi pag ginugol niyo po yung ibig sabihin nun, it would negate the plaintiff's claim even if the defendant's actions are admitted or proven. The defenses are presented in the defendant's answer to the initial complaint. Parang this is tackled especially if they are grounds for dismissal. Kumbaga parang tama po ba yung pagkakaintindi ko na this is the attempt to nullify the whole thing in the first place kahit na guilty o hindi guilty yung defendant? Ang sinasabi hearing on the affirmative defense is precisely parang continuation ito ng ginawa ng impeachment court noong 19th Congress. No? Pinagdebatihan yung motion to yung dismissal ng impeachment complaint by resolution initiated by Senator Judge Bato. When that didn't fly, nag-amendment. Yung amendment hindi rin napasa. So ang nangyari dyan, it got trickled down to a resolution of the Senate impeachment court requiring 2 things from the House. No? Sa order nila, sabi nila... Yan yung kasi yung kakaboto natin ng mga hindi naman mga full package ng mga senador or walang kaalam-alam sa batas, 'di ba? Nung nakaraan nga parang muntik pa nga si Willie Rebillame, 'di ba? Na wala talagang kaalam-alam sa batas tapos iluluklok pa sa Senado. So sana taasan nila yung standard ng 'di ba? Ng pagiging senador. Kasi anak ng tokwa. Ewan ko kung may ginawa yung gobyerno natin about yan sa mga
food stall or yung mga nagha-hiring na mga maliliit na business na dapat college graduate or college level. 'Di ba? Na pwede lang namang gawin ng high school grad or whatsoever, 'di ba? Ewan ko kung may ginawa yung government natin sa mga issue na yan. Correct me if I'm wrong or tell me na lang if ever meron. 'Di ba? Tapos itong mga senador natin, konti lang yung qualification. Hindi ni required na dapat may alam ka sa law or whatsoever. 'Di ba? Basta takbo ka senador. 'Di ba? Alam naman natin kung ano kalaki yung responsibilidad ng isang senador eh. 'Di ba? Alam naman natin kung gaano kalaki yung responsibilidad ng isang senador. Kasi buong bansa yung hinahawakan yan. 'Di ba? Yung sa mayor nga, kapag nagkipagpardagulan yung mayor to mayor, labasan nga sila ng ng qualification eh. 'Di ba? Tapos kung sino yung hindi compatible or hindi maganda yung record, kadalasan matatalo. Tapos yung senador natin, kahit walang alam sa batas, pwede. Tapos kapag nag-senator judge na, wala na. Hindi na sila nagbe-base sa mga evidence or whatsoever. Nagbe-base na lang sila sa kung sino yung malapit sa kanila dito. Which is unfair. Kasi naging senador naman sila, hindi dahil senador sila. 'Di ba? Naging senador sila para sa bansa. 'Di ba? Yan lang naman. Out. Tuloy. Dismissing or terminating the impeachment case, it ordered the House, number one, to certify that all the requirements of the Constitution and the rules on the one-year ban rule has been complied with. And secondly, that the 20th Congress, which started yesterday, should certify that it will continue with the impeachment complaint. So, ang mangyayari dito, ang pino-foresee natin is it will follow the same mode or the same strategy to delay trial and hearing and presentation of evidence forthwith because pag hearing on the affirmative defenses, uunahin nila. Sasabihin nila meron kaming prejudicial issue dito, which is the issue of jurisdiction. So kung they have the required number of votes, yun ang uunahin. Again, tatagal ang discussion dyan. There will be all sorts of opinions being weighed in. So, madi-delay na naman ang trial. And the danger there is, if there is enough votes, kasi sa impeachment case, 2/3 vote ang kailangan to convict or to acquit. Pag mere motion yan, if it is a motion presented to the impeachment court, hindi kailangan ng 2/3. Kailangan lang ang 1/2 plus 1. So, majority vote yun. And by a majority vote, if that is granted by the impeachment court, the dismissal on the grounds of jurisdiction or pendency of the case in the Supreme Court, then it would have achieved its objective of not presenting any evidence in a full-blown trial. We think that is contrary to the rules of the Senate and contrary to the Constitution. Ang dismissal ng complaint or articles of impeachment even before trial has started. Pambihira talaga. Well, So, if yun, hanggang dito na lang muna tayo, So, panoorin nyo na lang yung buong video nito. Original video link in the description box below. Tapos yun, subscribe nyo rin. Viral Broadcast PH. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoids, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun dyan na naman tayo. 'Di ba? Ang galing na parang puro dismissal or puro pagpapatagal, puro delay. So, saludo dun kay Sir na sabi niya mismo sa Senado, sa Congress, may mga classmates siya. Pero wala na siyang paki. 'Di ba? Kasi, syempre, kahit anong tago nila lumilitaw talaga yung pagiging bias nila na senador. Which is yun nga kasi, nakakalungkot. Kaya nga dapat talaga sa mga to, hindi siya sinisettle. Tinatapik, 'di ba? Para matauhan. 'Di ba? Kumbaga, hindi pwedeng pabayaan tong mga ganitong mga ganitong galawan eh. Kasi kung pababayaan to, wala na. Magiging sakit na to ng bansa natin, ng politika natin. 'Di ba? Na as long as marami kang bilang, marami kang kakampi na senador, okay lang magnakaw. I-dismiss namin 'yan, 'di ba? Okay lang, poprotektahan ka pa namin. Kami pa yung question sa mga ibinabot sa inyo. Bakit yan? Bakit ganyan yan? Bakit ganyan yan?
'Di ba? Which is yun nga, sad to say, yun yung nangyayari ngayon sa bansa natin. 'Di ba? Yung mga supporter din kasi, ano din kasi sila wala din talaga silang pake 'Di ba? Wala silang pake kung totoo o hindi. 'Di ba? Yung mga pinaparatang sa mga idolo nila. Importante sa kanila, idolo nila. Nakakalungkot pa nga, alam nila or yung iba, aminado sila. Tapos sasabihin ka lang, ano naman, kung nagnakaw siya ng 125 million, sa mga kalaban niya nga, 1 billion, anak ng tokwaw. Kala mo naman talaga sobrang liit lang ng 125 million. Di ba? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga DDS na yan na parang ninonormalize lang nila or okay lang sa kanila. Yung mga nadekwat na pera na kesyo ganyan, may nagawa daw maganda, tapos okay lang magdekwat. So ano yun, automatic kuha bonus. Di ba? Politiko ka, gagawa ka ng kabutihan, tapos okay lang naman dekwat ka. Bonus mo yun, ikaw lang, ikaw kukuha ng bonus mo. Like, hindi pwede yung ganyang mindset Di ba? Kasi syempre, yung kawatan, kapag pinagnakaw mo yan ng piso, piso lang naman, umulit. Piso lang naman, umulit. Piso lang naman. Di mo naman malayan, 10 pesos, 10 piso na pala yung nanakaw niya. 'Di ba? Kakahayaan mo sa kanya. Kaya yung mga ganyan, 125 million, okay lang. So, kapag magnakaw ulit siya ng 125 million, okay pa rin. 'Di ba? Yung mga kawatan kasi, kapag hindi yan nabubuko, uulit at uulit yan. 'Di ba? Pansin nyo, mga kadalasang linyahan ng mga kawatan kapag nahuli. First time ko lang nagnakaw, sir. Nahuli lang talaga ako, anak ng tokwa. Kaya yung iba, hindi na pinaniniwalaan kahit na first time talaga nila na magnakaw. Diba? Kaya itong kay BP, huwag nyo na protektahan. Kung gusto nyo talaga ng fair na laban, pasimulan nyo yung impeachment. Diba? And then, buklatan ng mga ebidensya. Diba? Tapos sasabihin nyo, may nandun pula ng this administration yung ebidensya. I-certify nyo. Diba? Or patunayan nyo. Or kung hindi nyo talaga kaya this administration, next administration, gawin nyo yan. Diba? Pero wag nyong ipapadismiss yung impeachment kasi unfair naman. Diba? Like, grabe. Million, biglang yaman kayo tapos ayaw nyong mapanagot kayo. Hindi pwede yun. So anyways, hanggang dito na lang muna sa Viral Broadcast PH. Supportahan nyo yan. Tapos Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Filipinoise is out. Like, comment, share, subscribe.